sala kung sa magdalanan sa Panginoon Jesus. Amen. Sige, pwede na pong maupo. At kasama natin sa live stream, andyan si Sarah, Mr. Gigi, si Sister Linda, asawa, kapatid ni Sister Susan. Kasama natin ngayon. Ba't bigla nawala? Andun sa baba yung... Teka, bigla nawala. Ako? Yan, okay. Sige. Short review. Okay, ito kasama natin. Ayun pala, Sister Gigi, kasama rin natin. Wala daw sound. Okay na? Okay na, may sound na. Okay, last time we talk about the knowledge of God. At doon sa knowledge of God ay may mga tinignan tayo na anumang bagay, lahat ay alam ng Diyos. Subalit ngayong gabi, actually this will be will be a two-part lesson kasi mahaba ito eh. But we're going to talk about the foreknowledge of God. So iba yung knowledge of God, iba rin itong foreknowledge of God. Hinahanap ko dito sa isang, hindi ko makita, sa isang libro, is another book na galing kay Dr. Jim Beanie. Meron siyang siguro sa next, kasi magiging two-part lesson naman ito. Yung may mga, minsan naririnig tayong lesson parang bago para sa atin. So, anong gagawin natin kung ito'y bago? Actually, yung iba, they either reject it kasi bago, hindi namin alam yan eh. O kaya naman, unti-unti niyang intindihin. At yun ang ating gagawin sapagkat maging sa akin sarili, mahabang panahon sa aking pag-aaral, iba yung pagkaunawa ko when it comes to the foreknowledge of God. So, ito ang titignan natin. Ano ibig sabihin nito? So, sabi niya dyan sa ating what controversies have been engendered by this subject in the past? But what truth of Holy Scripture is there which has not been the occasion of theological and ecclesiastical battle? So, mayroong mga bagay na talagang meron tayong mga nakagisnan sa loob ng simbahan na itinuro sa atin. Pagkatapos bigla tayo may maririnig na parang hindi yata ganyan yung aking narinig dati. Parang hindi yata ganyan yung aking pangunawa dati. Lalo na talking about the foreknowledge of God. So we are already settled na before time o before our time, ay meron ng Diyos and He is on His solitariness, mag-isa siya, but He enjoy na nag-iisa, subalit nais niyang i-manifest upang yung kanyang kaluwalhatian ay makita. Kaya dumating yung naglalang siya. So, lahat ay alam ng Diyos. So, walang lingid sa ating Diyos. Sa anumang tayo ay, minsan nga inaalala natin yung mga nung bata pa tayo. Pero marami doon sa alam natin nung bata pa tayo, hindi na natin alam. So, sa ating Diyos ay alam niya lahat. Walang bagay na sorpresa sa ating Diyos. Yung ibig sabihin na itong nangyayari ngayon sa akin
Marahil ako lang ito. Walang nakakaalam. Hindi. Alam yun ng ating Diyos. From beginning to end ng ating buhay ay alam ng ating Diyos. Kaya sabi niya dyan, ano yung mga theological and ecclesiastical battles? The deity of Christ. Deity, yung pagka-Diyos ni Kristo. Sa atin may mga kaibigan tayo, meron tayong mga kababayan, iba ang kanilang pagkaunawa dyan. Yung ating mga kakilala ng mga INC, iba ang pagkakilala nila dito when it comes to the deity of Christ. Sa kanila, they only recognize God, the Father. Si Jesus Christ, ang kanilang aral sa kanila ay siya ay tao. Tao lang. Dahil siya ay merong laman at buto. Tama yung pinanghawakan nila, sinasabi ng Bible na ang Diyos ay espiritu. Wala siyang laman at buto. Pero paano itong sinabi sa Biblia, ang Diyos ay nagmanifest, nagkatawan tao. At yun ang hindi nila matanggap. Tignan nyo dyan sa... Kaya inaano ko to, ni-lay down ko sa inyo ng medyo na-expound ng mabuti para pag dumating na tayo dito sa mismong ng foreknowledge ay matatanggap natin at maintindihan natin. Doon sa John chapter 1, di ba sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung INC ang magbabasa nito, ang sasabihin niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Hindi nila itinutuloy, binabasa yan, and the Word was God. Sa kanila nga ay ang salita dito, pag tinagalog sa kanila ay sa pasimula ay ang panukala. Ibig sabihin panukala. Pero ang sabi dyan, yung verse 1 na yan, pag dumating ka doon sa verse 14, yung word na sinasabi doon, sa 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. So, hindi yan Father, pero siya yung begotten of the Father. Walang iba kung hindi ang Panginoong Yesus. Sabi dyan, full of grace and truth. Pag ang tanungin mo naman ay ang saksi. Sa kanila naman, si Jesus Christ ay maliit na Diyos. Pero ang Bible nagtuturo ng triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ito nga sa ibang mga Bible, may mga footnotes. At yung hindi naniniwala sa Trinity, ine-emphasize nila doon sa 1 John chapter 5 verse 7. Hindi ko alam nasan ba yung isang Bible ko? Baba. Yung may footnotes. Ito kasi, sa 1 John 5:7, ang sabi dito, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Isa lang. Pero pag saksi ang iyong kakausapin sa kanila ay si Jesus Christ ay maliit na Diyos. Saan ba yung may pinapakilala silang Jesus Christ pero He is not the Jesus Christ of the Bible? Sa ano ba yan? Sa Mormons? Mormons ba yun? Ang iba ang turo nila patungkol kay Jesus Christ. Kasi sa kanila,
Si Judas ba o si Lucifer, kapatid? Magkapatid sila ni Jesus Christ. Yun naman ang turo ng Mormons. By the way, ang founder ng INC ay walang iba kundi si Felix Manalo, 1914. Ang saksi o Jehovah's Witnesses, ang founder naman ay si Charles Russell. At ang Mormons ay si Joseph Smith. Sa pagdating sa Baptist, merong iba pinapabasa sa ating mga Baptist doon sa encyclopedia ba yan? Sinasabi din sino yung founder ng Baptist. Ang ituturo sa iyo doon sa encyclopedia ay ang pangalan ay John. John, anong pangalan niya? Kalimutan ko. Basta yun ang ituturo nila. So, hindi sila gagamit ng Bible. At yun ang kanilang ituturo. See? John Smith. Ayun, John Smith. Iba pala yung Joseph Smith. Joseph Smith sa Mormons. Ito, John Smith. Yan ang sasabihin nila. Hindi, ang founder nyo si John Smith. Okay. So, kaya napakaganda yung nag-aaral tayo sa Bible at mga bagay na hindi natin alam, nalalaman natin. At mga bagay na hindi natin naintindihan, maiintindihan natin. So, that's about the deity of Christ. Yung virgin birth. His virgin birth. Pag ang hawak mong Bible ay hindi King James, iba ang basa mo doon saan ba yun? Isaiah 9:6 ba yun? Isaiah 9:6 o 7:14. 9:6 ba yan yung merong mga nganak? Yan. Hindi. Yan. Meron pa isa yung merong virgin. A young virgin. Saan yun? 7:14. Ayan, 7:14. Isaiah 7:14. Ang sabi doon, therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. At nakita naman natin sa Matthew yan, no? Emmanuel, God with us. So, walang ibang tinutukoy dito ay yung bear a son, yung son ay walang iba kundi si Jesus Christ. Pero ang sabi, a virgin shall conceive. Meron ka bang mahanap dyan na ibang version ng Bible? Na kung ano yung nakalagay sa Isaiah 7:14? Na ano mo nga? I think NIV ba yan? Tignan mo sa NIV. Para lang makita natin yung difference nung NIV o NASB, yung New American Standard Version. Isaiah 7:14. Anong sabi? Ang nakalagay lang ay young woman. Ganon. Saan ba yun? NASB o NIV? NIV. Sa NIV. Tignan mo. Young woman. Saan yun? New World Translation. Sa NIV, ano nakalagay? O, New World Translation. O, pangsaksi. Ang sabi doon, young woman. Diyan sa NIV, anong sabi? Ganun din? Okay. So, yun sa New World Translation. Ang New World Translation, specifically yan sa mga saksi.
Sa kanilang version yan eh. Ang sabi doon ay young woman. Pero sa King James, ang sabi doon ay a virgin shall conceive. Kaya sa kanilang panahon, maraming nagbabasa ng Old Testament. Kaya ako ay naniwala, maraming katulad ni Mary na nag-aasam sila yung maging gagamitin ng Panginoon. Marahil si Mary siguro hindi niya inaasam yon, pero ay siya yung kinausap ng anghel. Kaya nga blessed sabi kay Mary sapagkat siya yung pinili ng Diyos. Para sa kanya lalabas ang Panginoong Jesus. So, the deity of Christ, His virgin birth, and then His atoning death. Ano ba yung atoning dyan sa Tagalog? Tagalog. Maglagay ka nga ng Tagalog, dyan. Para maano natin. Atoning. Pagbabayad. Pagbabayad ng sala. Ayun pagbabayad ng kasalanan. Atoning death. Yung ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung ating mga kasalanan. So it's not kamatayan ng isang bayani. 'Di ba? Sa atin marami tayong mga naging bayani na binigay talaga nila yung buhay nila. At si Jose Rizal nga ay actually merong mga Rizalista na pagkakamalan na sa katauhan ni Jose Rizal ay ang lumabas ang Panginoon. Kasi inaasam nila after 3 days, mabubuhay si Jose Rizal. So, ang aking iniisip ay dahil si Jose Rizal ay nakapunta siya ng Europe. And during that time, sa Europe ay read na ang Bible. Marahil nagdala siya ng Bible sapagkat during his time, marami na ring mga sikretong pumasok sa Pilipinas na mga Bible. At marahil siguro nung itinuturo ito, yung mga nakikinig na mga ninuno natin, mga Pilipino, inakala nila yung sinasabing mabubuhay na magmuli, akala nila si Jose Rizal. Si Jose Rizal, he died a martyr death. Pero he did not die for the whole world. Hindi kagaya ng ating Panginoong Yesus, namatay siya para sa lahat, para sa ating kasalanan. So yung mga tinitignan ng iba, doon pa lang, nagkakaroon na ng pagkakaiba sa deity of Christ, sa virgin birth, and even His atoning death. And His second advent. Ito, marami rin ang iba-ibang turo dito. Ibig sabihin yung, yung advent dyan? Pangalawang pagbalik niya. Kasi merong itinuturo, may dalawang mukha. Ayun, yung pagdating. Yung kanyang pagdating ay may dalawang mukha. O dalawang face pala. Face. Mali palang mukha. Face, yung P-H-A-S-E. Face. Una, sa rapture, during the rapture time, pag sinabi nating rapture, yan yung caught up in the air ng mga anak ng Diyos. Nasaan ba yan? Thessalonians. 2 Thessalonians. Para ma-quote natin ng maayos. 1 Thessalonians 4. Pisahan natin sa 15. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15, ang sabi dito, "For this we say unto you by the word of the Lord, that we, which are alive and remain unto the coming of the Lord, shall not prevent them which are asleep," yung mga naunang namatay. Sa Bible, ang mananampalatayang namatay
ay ang description niya sa Bible, asleep o natutulog. For the Lord, sabi sa 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Bababa mula sa langit, sabi diyan, with the voice of the archangel and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. So, ibig sabihin yung mga nangamatay na mga mananampalataya, ang sabi diyan, pag narinig na yung trompeta, yung mga patay kay Kristo o mga namatay na mga Kristiyano, ang sabi diyan, shall rise first. Sabi sa 17, then we, ito naman sa kabila, then we which are alive and remain shall be caught up together with them. So, marahil is just a split second ng pagkakaiba, pero pareha, sabi diyan, will be caught up together with them in the clouds. So, doon lang sa clouds ang Panginoon to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Pero merong talata, saan ba yan? Sa Revelation, yung bababa siya sa Mount Olives. Alam niyo ba na nung isang araw lang narinig ko na doon daw sa Mount Olives ngayon, sa ilalim, parang may mga, ang tawag doon, yung nagbabibrate. At ang sabi kasi dyan sa Revelation, mahahati yung Mount Olives at doon bababa ang Panginoon. Kasi yung Mount Olives, nakaharap siya doon sa gate na ngayon ay nakasara. At sinasabi doon papasok ang Panginoon sa gate na yun. At ngayon, ano yun, documentary yun nakita ko napanood ko. Even doon sa mismong gate, sa ilalim meron mga parang tremors, yung mga vibration. Siguro sabay-sabay yun, pag dumating na talaga ang Panginoon, mahati yung Mount Olives at pagkatapos ay bababa ang Panginoon literal sa lupa. At maghahari na siya. That's the start na maghahari siya for 1,000 years. Tayo, hindi ko alam kung sino sa atin aabot ng 100 years. Pero ito, 1,000 years. Bagay, meron na isa, si Enrile. 100, ano ba siya namatay? 102 ba? 100, parang 102 o 103. Marami nga istorya yan. Nagkita pa raw sila ni Adan. Magkumpare raw sila ni Abraham. 100? 101, ayun. Ang mama ko namatay ay 91 ba? Parang 91 o 92. Ang lola ko namatay naman 94. Yun, tandang-tanda ko, 94 siya, namatay siya 1994. Pinanganak siya 1900. Yun yung lola ko, yung mother ng mother ko. So, yung second advent ay maraming iba-ibang mga paniwala doon pa lang sa rapture. Ito lang kailangan natin mabigyan ng distinction. Yung second advent, yung pagdating niya, ay ang binabanggit dito, yung kanyang literal na baba. Yan yung second advent. Kasi pag sinabing pagdating ng Panginoon, yung iba i-quote nila yung rapture. Kaya sabi nila, alin ba talaga dyan yung pagbaba ng Panginoon? Ang Panginoon hindi pa bumaba sa rapture. Nasa alapaap lang siya. Yung literal na baba niya, pagdating niya, ay yung second advent, ayan yung bababa na siya dun sa Mount Olives. So, ngayon, sa rapture na lang na pinag-uusapan, merong iba-ibang turo. Kaya pag baka naririnig yung turo dito ay pre-trib o kaya pre-tribulation, which is yun yung ating pinaniniwalaan sapagkat tinuturo naman ng Bible, baka meron kayong marinig
meron pang mid-trib, meron pang post-trib. O kaya, ibig sabihin, mid-tribulation, yung isa paniwala pa niya, post-tribulation. Kaya merong tatlong views ang tinitignan ng mga iba-ibang mga theologians patungkol sa rapture. Pero tayo'y naniniwala na sa pre-trib, itong binasa natin kanina, yan yung pagbabalik ng Panginoon sa alapaap, kukunin niya tayo. Tsaka, ang ibang taong naiwan, sila yung papasok sa tribulation period. Ang tribulation period ay 7 years. So, doon sila papasok. At yung first 3.5 years ng tribulation ay hindi siya ganoon na kabagsik yung wrath of God. Pero yung second 3.5, yun yung pinakamabagsik, yung the wrath of God. Kaya kawawa yung mga maiwan dito na hindi pa saved, maiwan sila at sila yung makakaranas ng talaga matinding hirap. Ang kaligtasan doon ay hindi kagaya ng kaligtasan natin. Pero isa pa rin, si Jesus Christ pa rin ang tagapagligtas. Kaya lang, sa ating panahon, ay tatawag ka, sisi ka, tanggapin mo ang Panginoon. Doon, pugot, ulo, pagtatanggapin mo ang Panginoon. Biro mo, no? Yung iba yata, yun nata gusto nila. Pero, at nais natin na maraming tao ang makaranas nung talagang sa pre-trib. At kaya tayo ay nagso-soul winning, nag-aakay ng kaluluwa para actually hindi lang maakay sila makapunta sa langit, bagkus lalo nilang makilala ng lubusan ang Panginoon. At yung ating pinag-aaralan ay magdadagdag ito sa atin ng kaalaman at ng kamalayan patungkol sa ating Diyos. So, the second advent, the believer's justification, ito mga theological terms, yung inaring ganap, yung justification. Sanctification naman ay yung you are being separated for God. Yung hindi ka ma-contaminate, you are being sanctified for God's use. And then yung security, yan, maski dito sa security, maraming nagtatalo rin dito. Yung iba, sabi nila, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon at pagkatapos nagkasala ka, you are no longer secured. Pero tayo, na ayon sa turo ng Bible, tignan nyo, John chapter, saan ba yan? John chapter 4. So John chapter 4, chapter 4 ba yan? Saan yung verily, I say unto you, 5:24 ba yan? Yan, 5:24 pala. John chapter 5 verse 24, ang sabi niya dyan, verily, I say unto you, si Jesus Christ mismo nagsasalita, he that heareth my word and believeth on him that sent me, sabi niya, hath everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. So, ibig sabihin, hindi na siya hahatulan pa. So, yung security niya is eternal security. Hindi na siya hahatulan pa. Una, meron na siyang buhay na walang hanggan at hindi na hahatulan. At ang sabi diyan, hindi na hiwalay. Sabi diyan kasi passed from death, dating hiwalay, ngayon ay hindi na hiwalay. So, security. And then, about the church, marami ding nagtatalo dito tungkol sa church. Diba? At sabi nila, hindi naman daw ang founder ay totoo, si Jesus Christ, the founder of the church, pero maraming nagtatanong, paano naman yung iba na hindi Baptist? Paano sila? O if
sila ay nagsisi tumanggap sa Panginoon, then anak sila ng Diyos. Kasi meron tinatawag na Kingdom of God, may tinatawag na Family of God, meron tinatawag na Church of God. Later on yan, masasama yan sa ating pag-aaralan. We're just focusing sa the foreknowledge of God. Okay, so each organization, yung officers, there are only 2 officers sa church, pastor and deacon. Maraming nagko-question yan sa mga maliliit na mga churches katulad sa atin. Sa inyo, pastor, bakit sabi sa Bible 2 officer? Bakit wala kayong deacon? Hindi ba kayo nagtatanong ganyan? Bakit wala kayong deacon? Tignan nyo, pupuntahan natin yung Acts chapter 6. Hindi natin sinasabing wala tayong o ayaw natin magkaroon ng deacon. Pero ang sabi dito sa chapter 6 ng Book of Acts, ang sabi dyan, and in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them. So ang sabi dyan, multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Kasi sobrang dami na nila. Ang sabi dyan multitudes. Meron akong mga nabasang book, sabi nung isa, pag sinabi raw multitude, mga 10,000 daw yan pataas. O whichever, kahit nga 5,000 lang eh. Eh tayo, wala pa naman tayong ganoong dami ng mga members sa church. Kasi dito, sa dami nila, sabi niya dyan, wherefore, brethren, sa verse 3, look ye out among you 7 men of honest report. Kaya yung deacon nga dito na kinuha na ang purpose nila is to serve tables. Hindi ito to preach the word. Hindi ito yung kasama sa magpipreach o magtiteach. Ang kanilang bahagi nga ay to serve tables sa dami nila. Kaya pumili sila, sabi diyan, ng 7. At yung 7 ng pinili nila, may mga katangian. Una, sabi niya dyan, honest report. Hindi siya, ibig sabihin, meron siyang, pag sinabi mo, oo, okay yan. Hindi yung pag sinabi, naku, wag yan kasi merong background yan. Ganon, di ba? Pag sinabi, honest report. Tapos, full of the Holy Ghost. Kaya kung yan ay full of the Holy Ghost, ibig sabihin yan ay meron niyang time sa Bible. And then wisdom na galing sa Diyos. Sabi niya dyan, whom we may appoint over this business. So yung mga deacons, ang purpose nila ay to serve tables. At yung mga apostle naman, ang sabi dyan sa verse 4, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Para hindi mahati-hati yung oras noong apostle o sa panahon natin ngayon, yung pastor na may concentration siya sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Samantalang yung iba, ay meron silang i-delegate na authority sa kanila for the purpose of serving tables. Ibig sabihin, mga services doon sa loob ng church. Mga pinili, ang sabi dyan, si Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, Philip and Prochorus, Nicanor, Timon and Parmenas, and Nicholas,
a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. So, para sila ay kita ng congregation na sila yung napili. So, yun yung kanilang mga deacons. Sa ngayon kasi ang practice ng ibang mga churches na merong deacons, meron silang parang sila yung mga officer sa loob ng church. Pero sa atin, marahil siguro pag biniyayaan tayo ng Diyos na marami na tayo, baka yung iba hindi ko nakilala, we may, by the prayer and leading ng Panginoon, we may appoint some. Siyempre may kahanapan natin ng criteria. Hindi tayo pwedeng pumili nung laging wala dito o laging absent o hindi maganda ang testimony kasi kahit ganun lang to serve tables pero importante yun sa loob ng church. So yan yon. So and then sabi pa niya diyan na merong discipline. Ito ang medyo talagang mabigat. Discipline. If we are talking about church discipline, ay kung tutusin marami na dapat na discipline. Lalo na yung mga nawala dito, hindi nagpaalam. At yung isa ay kung yung hindi pa pinuntahan ay marahil hindi rin magpapaalam. Kaya lang nagsabi sa akin, naku pastor, naunahan nyo lang kami. Papunta na sana kami sa church para magpaalam. Okay, so etong ordinances, baptism and the Lord's Supper. Ang Bible nagtuturo, there are only two ordinances, baptism and the Lord's Supper. And both of these ordinance pictures yung kamatayan ng Panginoon. Di ba pag may tayo ay binabautismoan, ikaw ay binabautismoan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, inilubog kagaya ng kay Kristong pagkalibing. So andun pa rin yung death. Talks about the death of Jesus Christ. Doon sa Lord's Supper, ganun din, di ba? We remember yung kamatayan ng Panginoon, yung pagkapako niya sa krus at kanyang kamatayan. And then, sabi niya dyan, and a score of other precious truths might be mentioned. So, merong mga iba pa rito na hindi na binanggit. Yet, the controversies which have been waged over them did not close the mouths of God's faithful servants. Why? Why then should we avoid the vexing? Yan, ano mo yung vexing na yan sa Tagalog para maintindihan ng bawat isa. Vexing, V-E-X-I-N-G. Ano ba sa Tagalog yan? Kasi yung vex, yung parang pinahihirapan Ayan, nakakainis. Ang ano niya dyan, wala bang ibang synonymous dyan sa... O pwede, sabi nga, we avoid yung mga nakakainis na tanong about God's foreknowledge. Yan, yung foreknowledge. Because some will charge us with fomenting strife. Ano yung fomenting strife na yan? Yan yung fomenting, kunin mo nga yung Tagalog niyan. Nasa isip ko kasi fomenting strife. Strife, di ba? Away. Pag-uudyok, yon na because some will charge us with fomenting strife, parang tayo ay iba-brand na gusto natin na makipag-away. Lalo na patungkol dito sa foreknowledge of God. So let others contend if they will. Our duty is to bear witness.
according to the light given us. Ayon sa liwanag ng itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya hindi tayo aalis kung ano ba talaga ang turo ng Biblia patungkol sa foreknowledge or God's foreknowledge. There are two things concerning the foreknowledge of God about which many are in ignorance. O ibig sabihin ignorante. Ignorance. Yeah, which are in ignorance. Okay. The meaning, alin yung mga iba na ignorante sa turo nitong God's foreknowledge, yung meaning of the term. Ano bang meaning niyang term na yan na foreknowledge? And is scriptural scope. Ito importante. Sa hermeneutics, yung study of the word, study of word for word sa Bible, yun yung hermeneutics. Merong tinatawag na first mention at merong tinatawag na maraming beses na mention sa Bible. Kasi ang madalas, ang ating tinitignan lagi, kailan siya unang binanggit. Kailan unang binanggit yung salita. Sapagkat kung kailan yung unang binanggit at paano siya ginamit doon sa verse, yun yung ibig sabihin ng word na yon. Kasi nga pag tinignan natin ng Webster Dictionary, baka iba ang ibigay sa ating meaning. So, kaya yung sinasabi niyang scriptural scope. So, because this ignorance is so widespread, malawakan, it is easy for preachers and teachers to palm off perversions of this subject. And maging ako, iba yung aking pagkaalam dati about the foreknowledge of God. So, even upon the people of God. So, there is only one safeguard. Safeguard soap yan. Parang konsensya, safeguard. Ano ba ibig sabihin, safeguard? Safeguard. Iba iniisip ko. Pangalagaan. Yun. There is only one safeguard against error. That is to be established in the faith. Kaya madalas talagang nagkakamali, maling pangunawa ay kapag ang isang mananampalataya hindi siya matatag sa kanyang pananampalataya. Kasi pag hindi matatag ang isang mananampalataya, iba-iba yung iniisip niyan at pwede niyang i-insist, hindi, ito yan eh. Kaya malaking bagay if we are established in the faith. For that, there has to be, ano yan? Prayerful, diligent study, and a receiving with meekness the engrafted word of God. So kaya hindi ito basta-basta. Kaya nga as much as possible, inihimay-himay nating mabuti, we are not rushing about the foreknowledge of God. So, for that there has to be prayerful, diligent study, and a receiving with meekness the engrafted word of God. Wala ba dyan? Andiyan na sa harap yun eh. Kita mo na? May siya, may guhit na yun ah. Yung sinend ko kay Timothy. Ayan.
prayerful, diligent study, and a receiving with meekness the engrafted word of God. So, only then are we fortified. Yan. Paano mo nga yung Tagalog niyang fortified? Parang ano yan Naisip ko tuloy yung gatas. Ano ba yun sa gatas? Ano yun sa gatas? Fortified milk ba yun? Ano yun? Yan, fortified. Ano yung fortified sa Tagalog? Pinatibay. Only then are we fortified, pinatibay, against the attacks of those who assail us. So there are those who misuse this very truth. Kaya pinag-aaralan natin para hindi tayo masama, baka mali ang pagkagamit natin, mali ang pagkaunawa natin when it comes to the foreknowledge of God. Okay. Sama natin si Brother Ray, nanonood from El Nido. So, there are those who misuse this very truth para ano daw? To discredit and deny the absolute sovereignty of God. Yan, sovereignty. Yan, okay. In the salvation of sinners. So patungkol sa kaligtasan ng mga makasalanan. Just as higher critics, yung mga critics, pwede rin mga rin yan, mga theologians. Pwedeng sinabi nila, napag-aralan ko na yan. So, repudiate the divine inspiration of the scriptures. Yan, paano mo nga yung repudiate sa Tagalog? Ano yung repudiate? Itakwil. So, just as higher critics repudiate yung itakwil o ayaw nilang tanggapin yung inspirasyon, the inspiration of the scriptures. When we say inspiration, God breath, inspired by God. And evolutionists, the work of God in creation. So some pseudo-Bible teachers pervert his foreknowledge to set aside his unconditional election unto eternal life. Maraming na parang napapasok dito pag ganito na yung mga pinag-usapan na yung the sovereignty of God, yung the election, yung election ng God, yung predestination. Kaya dapat maging maingat tayo at tama yung pangunawa natin. So dito pinag-usapan yung unconditional election unto eternal life. So when the blessed subject of divine foreordination is expounded, pinalawak, when God's eternal choice of certain ones to be conformed to the image of His Son is set forth. Dito marami nang dito. Meron lang daw pinili ang Diyos. Pero hindi natin pwede questionin yung kanyang eternal choice. May choice ang Diyos. And that is His eternal choice ang tawag noon. Sabi ko nga, di ba, kaya inumpisahan natin yung pag-aaral about the solitariness of God. Even without us, God is, kumbaga sa salita natin, okay ang Diyos kahit wala tayo. God is God even without us. Pero tayo, without God, we are nothing. Kaya nais lang ng Diyos i-manifest yung kanyang, ang tawag dyan, kaluwalhatian. At ito ay pinakita niya sa kanyang creation.
And so, sabi niya dyan, when God's eternal choice of certain ones to be conformed to the image of His Son is set forth, the enemy sends along someone to argue. Ayan. To argue that election is based upon the foreknowledge of God. Actually, ito yung ating mababaw na pangunawa na yung election is based upon the foreknowledge of God. Okay, kaya medyo baka bago sa atin. Kasi sabi niya dito, this foreknowledge is interpreted to mean that God foresaw before, nakita niya, certain ones who would be more pliable. Ano ba Tagalog ng pliable? More pliable, ang sabi niya Yun. Masunurin. The ones who would be more, yung mga masunurin kesa sa iba, yun yung mga pwedeng maligtas. Parang ganun no? Who would be more pliable than others, and they would respond more readily to the strivings of the Spirit. Ibig sabihin, ang sinasabi nitong statement na to, beforehand, nakita ng Diyos yun. Yun yung mga maliligtas. Yun yung mga tatawag sa Panginoon. So, because God knew, alam ng Diyos that they would believe, He predestinated them unto salvation. Predestinated. Yan. Yan mo nga yung Tagalog niyan. Parang napakalaking pag-election, sovereignty, predestination, yan mga pinag-usapan ay maraming na-allergic dyan. Itinalaga. So, He predestinated them, itinalaga sila para maligtas or unto salvation. Pero ito mabigat. But such logic is radically wrong. Such logic is radically wrong. It repudiates the truth. Ano yung Tagalog natin na repudiates kanina? Itinakwil ba yun? Repudiates. Yun, itakwil. So, it repudiates the truth of total depravity. Anong ibig sabihin ng depravity? Total depravity. Kasamaan. So, ibig sabihin sa ating mga tao, sa harap ng Diyos, wala actually mabuti sa atin. Walang mabuti. Diyos lang ang mabuti. Kaya yung total depravity, yung kasamaan natin, for it argues that there is something good. Yun ang argumento nila, that there is something good in some men. Pero totoo, walang maganda, walang mabuti sa atin. There is nothing good in us. Ang sabi ng Bible, there is only one good. Paano mo nga yung verse na yan? Ang Diyos lang ang good. Saan ba yun? Parang sa James ba yan? Saan yun? Ang Diyos lang, only God is good. Let all men be liars ba yan? And God is good. Yan ba yun? Saan ba yun yung good? Hindi ba sa bandang James yan? Isa sa mga yun turo na yan ng only God is good. Mark 10. Anong sabi doon? Mark, and Jesus said unto him, why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Ang Diyos lang ang mabuti. Sa atin, walang makitang mabuti sa atin. Okay, so
dito tayo hihinto. Kaya next ito ay dadalhin nyo para sa tutuloy natin to. Dito sa, nasa na ba tayo? They would respond more. Diyan na ba tayo? God foresaw certain ones who would be more pliable than others, and they would respond more readily to the strivings. Hindi ko nabasa kanina pala yan. Strivings of the Spirit. Ano yung strivings? Nakita mo ba yan? Yung strivings nandyan. Yan. Ano yan sa Tagalog? Pagsusumikap. More readily to the strivings of the Spirit. So, because God knew they would believe, He predestinated them unto salvation. So, but such logic is radically wrong. It repudiates the truth. Ibig sabihin, itinatakwil yung katotohanan about total depravity. For it argues that there is something good in some men. So, it takes away the independency of God. Ito yung mahalaga dito. It takes away the independency of God, for it makes His decrease, yung utos niya. Tama ba yan? Tagalog? Ano Tagalog niyan, decrease? Yung itinuro natin, utos. Yan, mga utos. For it makes His decrease rest upon what He discovers in the creature. So, parang ang Diyos pa nakadiskubre, which is hindi tama. Kasi bago pa nangyari, alam na ng Diyos. Siya nagplano, siya nag-ayos, at siya lahat. Kaya nga tayo ay walang mabuti sa atin. Kaya nga kung, alam nyo, tignan nyo itong mabuti. Yung walang mabuti sa atin, ang Diyos lang ang mabuti. Yun yung isa sa magbabago o mag-aayos ng pananaw natin patungkol sa Diyos. Kasi bakit may mga tao, minsan may kausap tayo, di ba? Parang lumilipad lang sa isip nila pag kinakausap mo sila patungkol sa Diyos. Sa kanila, baliwala lang. Pero bakit pag tayo, pinag-uusapan natin o pinag-aralan natin tungkol sa Diyos, medyo tayo yung unti-unti natin, ganun pala. Parang na ninanamnam natin at lalong nagdadagdag sa ating kaalaman kung sino itong Diyos na ating sinasamba. Sino itong Diyos na ating tinatawagan. Kaya ilan pa lang itong ating nakita about the solitariness of God, the decrease of God, the knowledge of God. And dito medyo inaano nating mabuti kasi ito yung isa sa controversial na turo about the foreknowledge of God. Maraming kailangan nating himay-himayin to at maintindihan natin. At baka sa isip natin tawag ito? Kinakalaban natin kasi iba yung ating pagkaalam dati about the foreknowledge of God. Okay. So diyan lang tayo muna minto. And then, if you have any question tungkol dito sa mga natin. So, taglagyan ko na ng tanda dito. Dito tayo sa it completely turns things upside down. Diyan tayo sa susunod na Friday. Meron tanong about dito sa mga unang nailatag sa atin na meron kayong gustong o kaya naman pag iuwi nyo kasi ito, meron kayong makita na parang hindi nyo maintindihan o parang iba ang pagkaunawa ninyo. So sa susunod na Friday ating gagawin natin sa susunod na Friday, pag umpisa natin, tanong agad kung meron kayong tanong. Lalo na dito sa natalakay natin. Kasi parang parang matigas na pagkain. Kailangan mong nguyain muna. Pag nanguya mo na, tsaka, yung pala yung lasa niyan. Baka maisip nyo, maitanong sa next Friday. Kung walang tanong. At kung meron naman, before we end,
Kasi ano na, tinitignan ko yung oras 8. Ito lang dapat maging target natin, hanggang ganitong oras lang tayo. Para hindi masyado tayong malunod sa ating pinag-aaralan. May question? O wala? Para tayo ay magpe-pray. Kayo mga nandyan sa live stream, meron bang may question sa inyo? Huwag nyo naman hirapan na. Baka hirapan nyo. Sino ba na mga nandito? Ayan. Puti nandito Sister Gigi, si Vivian, si Brother Ray from El Nido, tsaka si Sarah. Meron pa bang iba? Parang apat sila nandito. Si Brother Gideon nandiyan naman sa upuan. Okay, sige, tayo tumayo at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. Ilan pa lang audios yung aming mga nabasa. Aming nais, O Diyos, maintindihan ayon sa nais niyong ipaintindi sa amin mula sa inyong mga salita tungkol sa the foreknowledge of God o yung inyong foreknowledge, Panginoon. Alam namin, hindi namin to basta maiintindihan. Ang aming panghahawakan lang, O Diyos, yung mga inyong inilahad sa Biblia na aming mapanghawakan upang lalo, O Diyos, kaming tumibay sa pananampalataya, Panginoon. At lalo naming ma-appreciate, O Diyos, ang inyong kabutihan po sa amin nung araw na kami ay inyong iniligtas, Panginoon. Ingatan niyo po mga anak niyong uuwi. Ngayong gabi, iuwi niyo sila nasa inyong pag-iingat sa kanilang mga tahanan. At O Diyos, ay ang aming nais at desire, O Diyos, ay kayo ay lagi naming maluwalhati, Panginoon. At ito ang aming dalangin, Panginoon, maging mga nakasama namin sa live stream, pagpalain niyo rin po sila. Sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Thank you, Lord. Let us sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Amen. Magandang gabi sa bawat isa kayong mga nandyan sa live stream. Magandang gabi at see you tomorrow sa ating prayer meeting at 4 p.m. God bless you. You're holy, you alone, the sovereign crown of royalty. You're the King of kings, Almighty.